Kaya po muna lahat tayo po, tayo manalangin. Aming naman dakila at makapangyarihan sa lahat. Diyos, sa umagang ito'y patuloy na ninanais namin ay magpahayag sa amin. Sa pamagitan po ng iyong mga salita na sa umagang ito'y nilaan ng papala sa amin. Dalangin po Diyos sa bawat bahagi ng mga salita mo na sa umagang ito'y mahayag. Patuloy na maunawa namin, O Diyos, ang lahat nito. Magdulot ito ng kalakasan espiritual sa bawat isa sa amin at magkaroon kami ng puso na patuloy na handang magpasalamat sa iyo bunga ng mga biyaya nito. Dalangin ko po Diyos, gamitin mo na po ako ng mabisang daluyan na iyong pagpapalag. Gamitin mo ako mightily and effectively. Ikaw lamang po, O Diyos, ang mahayag. Matago po sa iyong likuran. At ang gawa ng kaaway sa aming isipan, sa aming paligid, sa aming mga alalahanin ay hindi makapangyari, kundi bagos ang matagumpay na pagpapahayag, pagtanggap, at sa pagsasakabuhayan ng iyong salita, ang aming maranasan po sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Muli palakpakan po natin ating Diyos. Una sa lahat, siyempre binabati ko ang bawat isa na narito sa ngalan ng ating Diyos. Gayon din ang ating mga kapatid na mga kaibigan, mga kakilala, saan man naroon, sa tahanan man o sa ibang lugar, ay patuloy na ang pagbati po ng inyong lingkod ay aking pinaabot at ang lagi ko pong dalangin ay nasa mabuti lahat kayo na kalalagayan, physically and spiritually. So umagang to, patuloy na tayo ay pagpapalain ng ating Diyos. Amen po ba? Handa po ba tayong tumanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos? Amen. Alam niyo po, dahil sa maraming nararamdaman sa katawan ng isang tao o ng isang lalaki, siya ay nagpunta sa pagamutan, sa klinika, para siya ay magpa-check up. Kasi marami siyang nararamdaman, kaya gusto niyang malaman yung dahilan o kung bakit siya nakakaramdam ng tila bagang mga kakaiba sa kanyang katawan. At matapos lumabas yung resulta ng kanyang check up, lubos yung kanyang pagpapasalamat. Lubos yung kanyang pagpupuri dahil maganda ang naging resulta ng check-up na kanyang isinagawa. Kung tayo yung tatayo dun sa lalaking yun o dun sa taong yun, na ilalagay natin ang ating sarili na tayo ay nagpa-check up din. Nagpunta tayo sa ospital at nang lumabas yung resulta ay lubos yung ating pasasalamat nga dahil nga sa maganda naman yung resulta. Habang tayo nasa ospital, kung ilalagay natin ang ating sarili, tayo dumaan muna sa pharmacy para makabili ng supplement o ng vitamins para yung ating taglay na kalakasan ay manatili at mag-boost pa yung ating lakas. Dumaan tayo sa pharmacy and then pagdating natin dun sa bintana na kung saan ay bibili tayo ng gamot, dinat na natin yung pharmacist o yung nagtitinda na masayang may kausap sa telepono. And then, dahil may kausap, inantay natin siya, naghintay tayo ng ilang minuto, and then, lumipas ang 5 minuto, tila baga hindi tayo pinapansin, naiinip na tayo. Lumipas ang 10 minuto, at higit pa, kung ikaw, yung nasa kalalagayan yun, ano ang iyong magiging damdamin? Ano ang magiging reaksyon mo? Malilimutan mo na ba bigla yung ikay nagpapasalamat sa Diyos? Kasi may magandang resulta, yung check-up, o bumanong pangyayari iyon agad na iyong dinatnan, ikaw ay masususo, ikaw ay magagalit, at baka makapagsalita ka pa ng hindi maganda. Alin ngayon ang mamamayani sa iyong isipan? Yung pagpapasalamat sa Diyos, o yung ikay magalit dahil dun sa sitwasyon. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 3:12 hanggang 17, sabi niya rito, kaya nga dahil kayo hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin. Mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat,
Taglayin niyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa isang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at palalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual nang may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Sus, at sa pamamagitan na magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Alam niyo po dito sa ating binasa, maraming binaybay na ang sabi ng Apostol Pablo na dapat ay maging tayo. Di ba? Ang sabi niya doon sa una, sabi niya, maging mahabagin kayo, maging mabait, maging mapagkumbaba, maging mahinahon, mapagtiis, mapagpasensya, mapagpatawad, mapagmahal. Di ba? Lahat yung binaybay niya. At ang sabi niya, maging mapagpasalamat kayo. Pero dito sa mga binanggit ni Apostol Pablo ito, bagaman lahat ito ay mahalaga, at ito naman talaga ay alam na rin naman natin. Pero mapapansin nyo na dito sa mga binanggit na ito ni Apostol Pablo, meron siyang ipinagdiinan. Na kung lahat man ito'y mahalaga, siyempre tayo lahat, di ba? Kapag tayo merong binabanggit sa ating anak o may sinasabi tayo, kapag yung sinasabi natin ay inuulit-ulit natin, ito'y para iparating na mahalaga na dapat gawin. Di ba? Hindi isang beses lang, kundi ito'y paulit-ulit. Ano yung sinabi rito ni Apostol Pablo na paulit-ulit niyang sinabi? 3 times sinabi niya, magpasalamat kayo sa Diyos. Di ba? Alam niyo yung pagpapasalamat? Di ba tayo kapag tayo ay may binigay sa ating kapatid o may tulong na binigay, kailangan pa ba natin iutos sa kanya, kapatid, magpasalamat ka sa akin? Di ba dapat automatic yun? Di ba? Hindi na ito dapat ituro pa sa atin. Yung tayo maging mapagpasalamat sa Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa atin ng lahat ng mga bagay na meron tayo. Pero nakalulungkot, sinasabi pa rin ni Apostol Pablo sa Biblia, magpasalamat kayo kasi bakit? Marami hindi ito ginagawa. Or unintentionally, maaaring hindi natin nagagawa. Alam niyo po sa panahon ito ng pandemya, dito natin makikita yung lahat na ng uri ng tao. Whether Kristiyano o hindi Kristiyano, o ano man ang relihiyon mo, dito na natin makikita yung namamayani na attitude ng tao sa ngayon, bunga nga nitong pandemya. Di ba? Maraming tao, pag pinasa nyo social media, makapanood kayo sa mga balita, yung complaint, naririyan, patungkol sa COVID-19. Di ba? Alam naman natin lahat, wala namang may gusto na magkaroon ng COVID-19. Bagaman ginagawa ng iba ng mga issue, ginagawa ng mga fake news, pero pangkalahatan, wala namang may gusto na may COVID-19. Pero bunga nun, dahil nga nangyari yan, marami ang nagko-complain, di ba? Yung pag may lumabas na klase na naman ng quarantine, classification, yung iba, ECQ pa rin, yung iba, MECQ, yung iba, GCQ, tayo, MGCQ, bagaman with heightened restriction, mahigpit pa rin. Every time na may lumalabas, di ba? Ano maririnig natin sa mga tao pag may interview? At ito pa yung hina-highlight ng media, yung complaint. Di ba? Marami silang sinasabi. Subukan nyo na mamigay kami po karanasan namin, mga kapatid. Namimigay ng mga relief goods. Pero subukan nyo, magbasa kayo ng post. Maraming reklamo tungkol sa relief goods na tinanggap. Marami, sa sukat, sa dami, marami tayong natanggap. And even dito sa vaccine. Di ba? Nung tayo nagpe-pray, wala pa yung vaccine, Panginoon, kailan po matatapos ito? Panginoon, iingatan mo kami, iligtas mo kami rito. And then, sa kalooban ng Diyos, dumating ang vaccine, pero may complaint pa rin ang tao. Di ba? Kaya makikita nyo, nalilimutan ng tao. Sinasadya ba o nalilimutan na sa lahat ng mga nangyayari tinatanggap natin ngayon, nalilimutan natin maging mapagpasalamat. Kaya tuloy sinasabi ng Apostol Pablo, magpasalamat kayo sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Diyos. Ito, kaya sinabi ko na nga kanina, para namang nakakalungkot na
sabihin pa natin sa ating tinulungan na magpasalamat ka sa atin. Di ba? Sa Lucas 17:11-18, dito isang katunayan na mismo nga ating Panginoong Sus, naranasan niya sa panahon na siya naririto sa lupa, nagmi-ministeryo. Sabi niya sa Lucas 17:11-18, ito popular sa ating lahat. Sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok siya sa isang nayon, sinulog mo siya ng 10 ketongin. Diba? Alam natin yun, popular. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila ni Jesus, sinabi sa kanila, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare, sa mga saserdote. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuno ng isa na siya magaling na, nagbalik siya. Sumisigaw, nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa sa sapaanan ni Jesus at nagpasalamat ang taong ito ay isang Samaritano. Hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan na siya? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ito yung very clear. Simpleng pangyayari. Sabihin na natin simple dahil nagkaroon ng pagpapagaling na karaniwang ginagawa ni Jesus Christ. Pero mapapansin ninyo, meron ditong yung attention mismo ng ating Panginoon Jesus na pukaw. Di ba? Ang sabi dito sa binasa natin, kung i-evaluate natin mahigi, meron 10 lepers. 10 ketongin. Pag kayo nag-aral po mga kapatid, kung ano ang leper noong panahon yon, yan ay marumi. Inya ay sulit yan. Ang tawag po dyan, dumi at inihahalin tulad yan ng panahon yun, nasa isang taong makasalanan. Kaya sila hindi pwedeng makasalamuha sa mga tao na kapag ginawa nila yun, kamatayan, magiging habol sa kanila. Kaya kinakailangan silang lumayo. Silang mga may leper, sila lamang ang magsasama-sama. Ang sabi dito, habang ang ating Panginoong Jesus ay naglalakbay patungo sa Jerusalem na kung saan ay kakatagpuin na niya yung kanyang kamatayan sa krus. Doon siya papako na. Papunta na siya sa pagpako. Napadaan siya, nakarating siya doon sa boundary, doon sa border ng Judea at saka ng Samaria, ng Galilea. Ano ba yung Galilea? Yan yung bayan kung saan pinaninirahan ng mga Hudyo. Ano yung Samaria? Yan yung lugar na pinaninirahan ng mga Samaritano. Magkaibang lahi, magkaaway ng mortal. Yung dalawang yan. Nandun sa boundary ang ating Diyos nung biglang may sumalubong sa kanya na 10 ketongin. Doon sa 10 ketongin ngayon, mga kapatid, kung titingnan nyo sa ngayon sa Biblia, siyam ang Hudyo. Yung isa, Samaritano. Yun. Bagaman sila may pagkakaiba ng kultura, pagkakaiba ng paniniwala, pagkakaiba ng ugali, meron silang pagkakapareho naman. Ang pagkakapareho nila, pareho silang nagkakasakit na ketong. Dumating yung time na gaya ng sinabi ng ating Panginoon Jesus, sila'y nagsisigaw. Sabi dito sa istorya ng ating Panginoon Jesus, sila'y nagsisigaw sa ating Panginoon Jesus. Anong sabi ng ating Panginoon Jesus sa kanila? Pumunta kayo. Pumunta kayo sa mga pare, sa sacerdote. Alam niyo po ang kultura o yung tinatawag na spiritual mandate yung time na yun, batas. Kapag ikaw ay nagkaroon ng ketong at sasabihin mong ikay magaling na, hindi mo pwedeng basta ideklara. Hindi pwedeng ideklara ng doktor ng kahit sino na ikaw ay magaling na. Ang pwede lamang magdeklara ay ang sacerdote o yung pare. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung kanyang pagsasabi sa 10 ketongin na gustong gumaling, pumunta kayo sa pare para dumaan sa proseso na ang magdedeklara ay yung mga pare. Habang naglalakbay, ang kakaiba rito mga kapatid, pupunta ka lamang sa sacerdote o sa pare kapag ikay magaling na para patunayang magaling ka na, sila magsabi. Pero sa sitwasyong yun, hindi pa po sila magaling. Ano sabi ni Jesus Christ? Pumunta kayo sa pare. Sa kabila na sila'y may ketong pa, sila'y sumunod. At sa kanilang pagsunod, sabi rito, habang sila'y naglalakad na papunta sa pare, naranasan nila yung kagalingan. Yung 10, yung siyam nagpatuloy, papunta pa rin sa pare, pero yung isa, na isang Samaritano, ay nagbalik. Alam niyo po, ang sabi ng ating Panginoon Jesus, nasaan kung siya? Kung i-apply natin sa ating buhay, mga kapatid,
gaano kalaki ang ginawa ng ating Panginoong Sus para sa iyo. Yung naranasan ng 10 ketongin, yun ay physical na kagalingan lamang. Kagalingan pwedeng hanggang na lupa lamang ang pakinabang. Pero yung pakinabang na tinanggap natin mula sa ating Panginoong Sus, maging sa ating Diyos Ama, ang pakinabang hanggang sa kabilang buhay. Ang tanong ng ating Panginoong Sus, nasaan kayo? Paano kayo nagpapasalamat? Sa atin, tayo lang i-apply natin. Ngayon, maging tapat tayo sa ating sarili. Kasi hinahanapan tayo ng Diyos na magpasalamat talaga. Ano yung nasambit nyo kanina? Sa Diyos, para siya ipasalamat. Yan ba ay karaniwang laman ng panalangin regular? O meron kang kakaibang bagay na iyong naisip ngayon at dahil doon buong puso kang nagpapasalamat sa Diyos na ginawa mo yan kanina? Napapansin ng ating Diyos kung tayo bumabalik sa Kanya para magpasalamat. Tatandaan po natin, ang sabi rito, nagbalik yung isa, hindi lamang para magpasalamat, kundi para magpuri sa Diyos. Alam niyo po, ngayong umaga, kanina ginawa natin tayo nagpuri. May mga pagpapasalamat tayo ginawa. Pero minsan gabuhok ang pag-itan kasi yung pagpapasalamat, bunga ng tinatawag na kinagawian nating pagsamba na pagpupuri. Pero yung iba, yung kahit walang pagsamba na nangyayari, yung ikaw ay magpupuri sa Diyos. Saan ka man naroon, anumang sitwasyon na yung kinalalagyan. Hindi mo kinakailangan umattend sa church service para lamang gawin mo yung tinatawag na pagpuri, pagsamba sa Diyos. Hindi mo kinakailangan umattend lamang ng prayer meeting para doon ay ganapin mo yung pagpapasalamat sa Diyos. Di ba nakalulungkot pa nga? Dito na lamang nakarang prayer meeting. Dito mga nakaraan prayer meetings natin dito. Marami ang hindi kumatayo para magpasalamat sa Diyos. Pero iyon ang programa natin. Mga kapatid, iyon ang programa ating ginawa para tayo'y bahagi ng programang iyon ay magpasalamat sa Diyos. Diba? Hindi kasi pwede natin idahilan sa Diyos na Panginoong Sus, kasi kaya hindi nagbalik yung siya, nahihiya kasi. Alam mo na naman yun. Alam mo na naman ang puso namin. Pwede ba sabihin natin sa ating Diyos yan? Kasi hahaba program eh. Meron ba gano'n? Kaya sinabi natin dito sa pinag-aralan, alam mo mga kapatid, napakahalaga. Sa Hebrew, pag tinignan nyo yung tinatawag na pagiging mapagpasalamat o yung mas malalim yung tinatawag na gratitude, yan ay katumbas ng tinatawag na confession. Sa Hebrew, yun ang pakikawlog doon. Kasi bakit? Kasi pag ikaw ay nagpapahayag ng iyong pagpapasalamat sa Diyos, ikino-confess mo na yung lahat na meron ka galing sa Diyos. Na yung kung ano ka ngayon, ipinapahayag mo, yan ay dahil sa Diyos. Yung kaya ka may buhay ngayon, nagpapasalamat ka kasi binigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos. Ipinapahayag mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Kung gusto natin, mga kapatid, sangayon sa sinasabi ng salita ng Diyos at mag-isa pinapayo ng Apostol Pablo, kung gusto natin ipahayag yung kapangyarihan ng Diyos, magpasalamat tayo. Napakahalaga no, mga kapatid, kaya kung titingnan natin, kaya balikan natin ating sarili, kaya tayo huling naging mapagpasalamat. Pastor, kasi kaya hindi ako magpapasalamat kasi ang sitwasyon ng aming buhay ganito eh. Ang hirap magpasalamat. Kaso hindi yun ang sinabi ng Biblia eh. Di ba? Katunayan dito sa ating pinag-aaralan, marami tayong makikita sa sinasabi ng Apostol Pablo. Sa ating nalang pamilya, sa ating tahanan, tayo iba-iba sukat ng ating pamilya, iba-iba ang edad ng ating pamilya. Siyempre, dito sa ating lugar na ito, ang pinakamaedad ng pamilya, yung kay Tita Eda. Yung iba dyan, bata-bata, katulad halimbawa kay Santana, mga bagong kasalya, mga pamilya. Anong pamilya? Binubuo ng tatay, ng nanay. Asawa.
Mga anak, maraming mga mag-asawa na hindi man lang na-appreciate ang asawa. Pwede sabihin natin na, kasi katungkulan talaga ng nanay yan. Katungkulan talaga ng tatay yan. Katungkulan talaga ng Diyos na tayo pagpalain. Yun talaga nais niya. Bahagi ng pagiging maka-Diyos, bahagi ng pagiging Diyos ng ating Diyos ay Diyos na mapagpala. Pero hindi ko mo tayo pinagpapala ng Diyos, hindi na natin siya pasasalamatan kasi katungkulan naman yun. Naniniwala po kayo na ikaw, anak, subukan mong banggitin sa iyong tatay na matagal na panahon sa iyo ay nagpapaaral. Yung talagang ginagawa kahit mahirap ang sitwasyon, naghahanap buhay. Ikaw, anak, napasalamatan mo ba, tatay mo? Yung mga anak na narito, ako, anak din ako, bagaman wala na magulang ko. Kailan mo huling pinasalamatan ang iyong nanay, ang iyong tatay? Hindi mo mapasalamatan kasi naaalala mo yung pangit na ginawa? Mali. Gaano ginagawang pagtitiis sa iyo ng iyong magulang, ng iyong asawa, ng iyong mga anak? O gaanong sakripisyo ang kanilang ginagawa hanggang sa ngayon, pero hindi mo man lamang ma-appreciate. Hindi pwedeng, alam na ni nanay yun, alam na ni tatay yun. Even ang ating Panginoong Sus, naghahanap. Asan yun siya? Alam niyo, imagine niyo mga kapatid, marami na akong ni-research na kasaysayan ng mga mag-asawa. Ang isa sa nagpapasigla ng buhay mag-asawa, yung sila nag-a-appreciate sa isa't isa. Yung simpleng ikanaw mo nga ang kape. Yung pagbigay sa iyo, salamat. Yung pinagkuno ka, wala man lang ang marinig na pasalamat. Dahil simple. Ano ibig ko sabihin dito? Kung yung tao na kasama nating literal, na nakikita natin yung direktang ginagawa sa ating mabuti, hindi natin mapasalamatan, lalo na ang Diyos na hindi natin nakikita. Paano natin magagawa na sabihin tayo mapagpasalamat sa Diyos kung yung mismong kasama natin araw-araw na direktang nai-experience natin yung ginagawa nilang para sa atin ay hindi natin magawang mapagpasalamat? Paano natin sasabihin sa Diyos na lagi tayong mapagpasalamat sa Kanya? Ang problema sa atin, di ba? Ito yung lahat ng tayo. Naaalala natin ng Diyos kapag hindi na natin kaya. Kapag yung sitwasyon ay talaga ang hirap na, kahit nga hindi Kristiyano, napapatawag sa Diyos. Di ba? Kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, biglang napapatawag sa Diyos. Pero kapag ang sitwasyon ay talaga okay, hindi natin naaalala. Kasi yung siyam, di ba, yung 10 nung may problema, Jesus, mahabag ka sa akin. Pero nung tumanggap na ng pagpapala, nalimutan na si Jesus. Nalimutan na ang Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 4:11-12, hindi ko sinasabi ito dahil kay pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan maging anuman ang aking kalagayan. Alam ko kung paano maging kahos. Alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Dito, sabi rito ni Apostol Pablo, sinabi niya yung katotohanan na kailanman hindi siya nangangailangan ng mga bagay na pang-sanlibutan ang mundo. Kasi bakit? Bakit hindi siya nakaramdam na tinatawag na pangangailangan? Kasi yung contentment
Mahirap sa isang tao na magpasalamat kapag ang pakiramdam niya kulang. Di ba, ako nakaranas po ng sa City Hall kasi maraming nanghihingi sa City Hall eh. Kapag walang mahingi sa taas, sa mga konsyal, bumababa sa amin. Kami sumasambot, nahingi ng tulong. Siyempre, hindi naman kaya natin ibigay tulong na katulad ng ibinibigay ng mga ng mayor o ng vice mayor o ng konsyal. Minsan minaabutan ako na minsan hindi siya, imbis na siya ay magpasalamat, yung kakulangan ang kanyang nakikita. Nagko-complain pa siya sa akin. Hindi kontento. Kaya imbis na dapat doon sa binigay ko na kahit 20 yan, o 100 yan, o 500 yan, yung bang siya maging mapagpasalamat, hindi siya nakapagpasalamat kasi ang pakiramdam niya kulang. Alam niyo po yan, indirect na sa atin yan. Di ba nakakalas tayo di ba? Sumweldo, imbis na tayo mapagpasalamat sa Diyos, kulang pa ito sa matrikula, kulang pa ito sa Meralco, kulang ito sa tubig. Nalimutang magpasalamat kasi nakita yung kakulangan. Ano sabi rito sa Filipos 4:19, matapos sabihin ng Diyos, matapos sabihin ni Pablo na siya'y kontento. Doon sa mga naunang verses na binasa ko, matapos niya sabihin siya'y kontento, ano man ang kanyang kalalagayan, managana man, maghirap. Ano sabi rito sa 19, sa verse 19? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Diba? Pero sinabi niya, may kakulangan eh. Pero yung pananampalataya niya nandoon. Na kung patuloy na siya magiging mapagpasalamat at magiging positibo sa lahat ng mga bagay na kanyang tinatanggap, kasunod doon ang hindi malirik na pagpapala ng Diyos. Yan sabi ni Apostol Pablo. Nire-recognize, kinikilala ni Apostol Pablo na ang Diyos ang magpo-provide sa kanya. Hindi yung kanyang trabahong natanggap. Hindi yung kontrata na kanyang ginagawa. Direkta sa Diyos. Nasabi ni Apostol Pablo. Nasabi rito, natutunan niya yung sikreto kung paano mamuhay sa anumang sitwasyon na kanyang kinalagyan. Yung siya'y kontento. At dahil sa siya'y kontento, siya'y mapagpasalamat. Alam niyo po, napakahalaga sa umagang to na patuloy na tayo ay mapahalalahan. Sabi nga, yung pagpapasalamat, yan po ay isang positive word. Positive action. Nagiging negative kapag hindi natin ginagawa. Ulitin ko, yung pagiging mapagpasalamat, yan ay positive word. Kasi may mga words na positive at negative. Yung hatred, yung pagsasalita ng hindi maganda, yan ay mga negative words. Positive, yung pagpapasalamat, yan ay positive word. Kasi pag sinambit natin yan, nagdudulot ng maganda sa kapwa. At kapag tayo nagpapasalamat, yan ay dudulot din sa atin ang tinatawag na kabutihan o yung pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Nandito'y dapat natin makita, ang sabi rito, patuloy na maging bahagi ng ating buhay. Ang panahon ito na sinabi ni Apostol Pablo, yung mga salitang yon, siya po'y nakakulong. Ang sabi rito sa Efeso 3:1, nakakulong siya hindi sa Roma. O siya pinulong hindi ni Nero o ng Roma. Ano sabi rito? Siya prisoner ni Kristo. Kita niyo pa rin yung kalalagay niyo. Yung ikay magulong, ang pangit ng sitwasyon eh. Diba? Pwedeng sa panong ikinaroon na maging negative ka, maging mapanisi ka, lahat. Pero si Pablo, ano sabi niya? Siya ay prisoner ni Kristo. Siya ay alipin ni Kristo. Napaka-iba nun eh. Ibang-iba yun eh. Doon mo pa rin makikita na yung anumang nangyayari sa kanya, alam yun ng Diyos. At may plano ang Diyos. Ang kailangan lamang natin, kahit
hindi maganda ang nangyayari, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Mas lalo tayong nasusuko, mga kapatid, pag basihan natin ang salita ng Diyos. Mas lalo tayong nasusuko sa ating pagiging mapagpasalamat sa Diyos yung sa panahong mahirap ang sitwasyon. Kasi kahit hindi Kristiyano, pag napakaganda na sitwasyon, maraming tinatanggap, nagpapasalamat din yung mga yan eh. Kaya sa panahon na mahirap ang sitwasyon, may problema, diyan nakikita yung tunay na mapagpasalamat. Kaya mahalaga tinuturo sa atin dito, di ba? Ano ba yung dahilan? Ba't tayo pwede magpasalamat? Di ba nangyayari minsan kapag tayo nagtatrabaho, sweldo tayo? Marami na kilala na kapag dumating na yung mga sweldo, binabasa yung ano ba tawag doon, yung sa payslip? Kasi nakalista doon yung mga deductions. At kapag nakita yung mga deductions, yung mga taxes, nagre-reklamo. Nagko-complain. Ang nakita, yung binawas, hindi nakita yung tinanggap. Kapag ikaw, o kapag tayo, ay nakaranas na sa ating payslip o sa ating sweldo ay binawasan ng tax, kapatid, magpasalamat ka. Bakit? May trabaho ka. Sa panahon ito ng pandemya, marami ang hindi nababawasan ng tax kasi walang trabaho. Kaya kapag binabawasan ka ng tax, tingnan mo yung positive. Kasi ang katotohanan niya, may trabaho tayo. Pasalamat tayo. Kami sa pabahay, ito yung karanasan namin, nakakalungkot. Mga tao na nabibigyan ng award ng mga pabahay, napapatira sila sa low-cost housing. Kasi yung award, mga low-cost housing yan eh. Na walang mga masyadong development, hindi sementado lahat ang karsada. Kasi nga, ang hinahabol ng gobyerno, mahirap na makumpleto karsada, kulang ang bahay. Isang patitira ang tao, di ba sa bahay, hindi naman sa karsada. Kaya ang ginagawa, inuuna yung pondo para sa bahay. Kaya minsan walang mga drains, kaya hindi ka ng kompleto pasilidad. Inaabot kami ng maraming reklamo. Hindi nila nakita na sa ngayon, ang daming tao, mahuhulog ang bahay sa ilog. Konting baha ng Laguna de Bay, lubog ang bahay. Di ba kung saan yung makikita natin yun? Ano man yung sitwasyon natin sa relocation site, magiging mapagpasalamat tayo eh. The mere fact na ikaw ay isang awardee, sapat na yun. Para ang mamutawi sa iyo lagi ng pagpapasalamat. Di ba? Marami tayo. Sa buong Pilipinas, sa ngayon, sa ayon sa survey ng mga nakarang taon, 4.5 million ang mga taong walang sariling tahanan. Squatters, nasa danger zone. Ngayon, nasaan ka? Nasa low-cost housing? Nagre-reklamo tayo, di ba? O di kaya kapag tayo nakatira sa bundok, o di kaya sa man lugar na tayo nagtatrabaho, pumapasok sa eskwelahan para makatipid, naglalakad na lang. Di ba? Mula sa bahay, papasok sa school, naglalakad na lang. O mula sa trabaho, mula sa bahay, magtatrabaho, naglalakad na lang. Nagko-complain tayo. Ano dapat nating makita ron? Magpasalamat pa rin tayo. Kasi maraming tao, walang kapasidad na makapaglakad. Nakahiga. Baldado. Disabled. Nagkasakit ka? Pasalamat ka sa Diyos. Kasi magaling ka na ngayon. Diba? Ano ba pag isa natin lahat yan? Napakarami natin dapat ipagpasalamat. Ngayon, minsan nga, salamat sa Diyos kasi patuloy tayo pinalalahanan sa pamamagitan ng mga mensahe. Pero ako, palibasa ang hirap talaga ng sitwasyong pinansyal ngayon. Pag dumadating yung aming mga bills, mga utilities, tubig, talagang hindi ko maintindihan. Minsan,
Para bagang gusto kong magreklamo sa water district kay Elder Paul. Minsan sa Meralco, kasi bakit kami nasa tubig namin, binabayaran namin monthly, 6,000 halos. Tapos ang kuryente namin, doon sa aming ano na yun, umaabot ng mahigit 20,000. Di ba minsan pag gano'n magre-reklamo tayo? Pero naisip ba natin na maraming mga bahay sa Pilipinas walang kuryente? Hindi makapanood ng TV. Hindi makapag-electric pan. Di ba? Mataas ang bill natin kasi nakakapag-aircon tayo. Di ba? Pag titingnan natin yung buhay natin, tayo yun eh. Kapatid, nagpapasalamat ka ba? Pag ba dumadating yung Meralco, nagpapasalamat ka ba? Di ba? Tayo lahat. Pero ano sabi ng Diyos? Totoo, may sitwasyon tayo ay katulad ng mga may letter. Pangit. Pero Diyos kasi nagpapala eh. Kaya tayo nakakabayad, pinagpapala tayo. Pero hindi tayo nagpapasalamat, malilimutan natin. Ulitin ko sa umagang to, napakahalaga ng mensahe. Apply na apply sa ating lahat. Simula sa estudyante, hanggang sa mga lolo-lola, apply na apply lahat. Kasi lahat, pwede magpasalamat. Alam niyo po sa buong mundo sa ngayon sa pag-aaral, Japan, ang number 1 pagdating doon sa pagiging mapagpasalamat, yung gratitude. Doon kasi, pagtatawid ng mga tao sa kalsada, pinatatawid ng mga sasakyan. Pagtawid, talagang sukdulang maligo para sa pagpapasalamat. Pero tayo dito, nakaranasan natin, pagtatawid ka ng karsada, magbigay ka na, maliwala ka. Sana baguhin natin yan. Alam niyo ang ginawa sa Japan? Kasi yung pagiging mapagpasalamat, itinuro simula pa ng bata. Pero tayo naman, may mga isip na yan. At biblical ito eh, lalo tigit kung patungkol sa Diyos eh. Balik tayo sa pagiging mapagpasalamat. Mababawasan yung pagiging discontented natin. Mababawasan yung negative. Kasi bakit? Kasi para tayo maging mapagpasalamat, ang hahanapin natin yung mga bagay na mabubuting tinanggap natin. Kahit maliit. Katunayan nga sa ating pinag-aaral ngayon, kahit negative, maging mapagpasalamat tayo. Sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat siya doon sa mga bagay na pinarana sa kanya kasi doon nahayag yung kanyang pananampalataya. Yung pagiging tunay na lingkod ng Diyos. Iba-iba lang ang karanasan natin. Pero kung titingnan natin yung kung bakit ito nangyari sa buhay natin, hindi inaalaw ng Diyos yung mga bagay na tila baga negative sa ating buhay na ang purpose ng Diyos, tayo ay ilayo sa Kanya. Never na naging intensyon ng Diyos na tayo ay bumagsak. Ano sabi niya? Pangako nga niya, hindi naman kita bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. Lumapit ka lang sa akin. Diba? Hindi intensyon ng Diyos. Kaya kung tayo man ay may mga karanasan at mga bagay na eto tayo pumipili. Pinipili natin hindi maging mapagpasalamat sa Diyos. So umagang to, uulitin ko, mahalaga na tayo maging mapagpasalamat. Ulitin ko rin, hindi lang sa Diyos. Umpisahan natin sa pamilya. Gano'n na yung effort na ginagawa sa atin ng ating mahal sa buhay? Gaano na yung bigat o yung sakit ng loob na kanilang nararanasan para lamang mapasaya tayo o maiyak doon tayo o may taguyod tayo? May pagpasalamat mo doon. Pwede ngayon, kaya mo gagawin yan dahil narinig natin. Pero dapat araw-araw gawin na natin. Kasi maganda bunga. Nais ko na idagdag bilang pagtatapos yung na-share ng aking anak sa isa namin na devotion. Ito yung na-share ni Joshua na minsan siya nakaasan sa devotion. Sabi niya, meron 3 uri ng gratitude. 3 uri ng pagpapasalamat. Yung una, yung lip service gratitude.
Yung bang umakyat ng hagdan, pagkakayat sa hagdan, ay, salamat. Yung bang napupo, nakainom ng tubig na malamig, ay, salamat. Lip service. Yung bang kinagawian niya na lagi niyang nasasakit, salamat. Hanggang dito lang yung sa leeg. Hindi mula sa puso. Lip service. Yun yung kapag ang naranasan niya pangit, hindi siya nagbabanggit ng, ay, salamat. Pangalawa, attitude, gratitude. Yung una, lip service, gratitude. Yung pangalawa, attitude, gratitude. Ito yung nasa gitna. Ito yung sa magagandang bagay, attitude na niyang magpasalamat. At kahit na may ilang pangit siya na naranasan, nagpapasalamat pa rin siya. Kaya lamang, kapag may mga grabe, hindi na. Nababago na yung kanyang attitude. Yun yung pangalawa, na maaring marami doon sa pangalawa. At yung pangatlo, ito naman yung I am gratitude. Ito si Apostol Pablo. At ito rin dapat tayo. Maganda ang sitwasyon ng buhay, napakapangit ang sitwasyon ng buhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Magpuri tayo sa Diyos. Hindi naapektuhan na kung ano yung nararanasan natin, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pagiging mapagpasalamat sa Diyos. Ngayon, so umagang ko, siyempre, ito yung challenge sa atin. Kung hindi natin, kung sa matagal na panahon, hindi na natin talaga nakagawian na tayo maging magpapasalamat sa Diyos. Mag-umpisa ulit tayo. Hindi si Pastor Ronnie ang nagsasabi nito. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating lahat. Tayo maging mapagpasalamat sa Diyos. Kapahayagan ng ating pananampalataya at pagtitiwala na ang Diyos, anuman ang sitwasyon, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Yan ang challenge sa bawat isa atin. Umpisa natin. Sa pamilya pa lang, subukan nyo. Ay iba ang atmosphere. Yung tila para bagang parang napakaseryoso sa pamilya, para bagang napakamabigat ang sitwasyon. Subukan nyo. Lagyan nyo ng tinatawag na appreciation. Miski yung mga nakakasama sa inyo na loob, subukan nyo. Naalalahanin yung magandang bagay, i-appreciate nyo. May iba. Umpisa natin. Hindi sapat na ito yung narinig natin ngayong umaga. Kailangan tanggapin natin ito at magbago ng ating buhay. Buhay na mapagpasalamat sa Diyos. Purihin ng Diyos. Maraming salamat sa Diyos. Tayo po lang tayo tumayo. Tayo manalangin. O Diyos, aming amang dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Ama, na napakabuti mo. Maraming salamat po sa iyong mga salita na sa umagang to ay ibibigay mo sa amin bilang pagpapala sa aming buhay. Tunay nga po, O Diyos, na humihingi kami ng patawad sapagkat sa matagal na panahon ng aming buhay, bunga ng mga sitwasyong aming nararanasan, tila baga nalilimutan naming maging mapagpasalamat sa iyo. Nalilimutan naming makita yung mga magagandang bagay na ginawa mo at patuloy na gagawin pa sa buhay ng bawat sa amin. Dalangin ko po, Diyos, baguhin mo na po ang aming puso, ang aming isipan. Patuloy ang buhay ng bawat isa amin ay makita yung kabutihan mo sa buhay ng bawat isa amin at meron pang layunin kung bakit ang mga positibong bagay, mga negatibong bagay na nangyayari. Nais mo na kami patuloy na mapalapit sa iyo. Maging matatag sa aming buhay pananampalataya. Kaya salamat po, Diyos, sa umagang to. Dalangin ko po ang mensahe na aming narinig at natanggap ngayong umaga, maiuwi namin sa aming tahanan at manatili ito na laman ng aming mga tahanan. Sa iyo lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Muli palapakan natin Diyos.